Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Inaalisan niyo ako ng karapatang magluksa para sa nagkapira-piraso kong pagkatao at pangarap. Dahil gusto niyo tanggapin ko ang lahat ng kamalasang ito. Ngayong ang katotohanan. Nagsisisi ako, nagbuntis ako. At isinusumpa ko, nangarap ako. Ay, talaga girl, walang kupas. Thank you sa unending support, mga besh. Winner of speech na outgoing beauty queen. Thanks, Jasmine. Oh, kumain ka na. Ang haba naman kasi ng program dito sa pre-pageant event na to. Hindi ka na nasanay. Ang tagal na natin sa industriyang ito. Oo nga, fine. Ay, siya nga pala, Rona. Kumusta ang preparation sa wedding yun ni Anton? Konting kembot na lang. At makakahinga na kami ng maluwag ni Anton. Talaga? Eh di mabuti naman. Si Anton, kumusta? Ay, di pa ba siya nagbaback out? Ay, Joke lang. Ito naman, oh. Susulutin daw siya sa'yo ni Pine, Rona. kaya mo, no? Super blessed ka kaya kay Anton. Sinabi mo pa. Alam ko magiging mabuti siyang asawa at ama ng mga anak namin. Ay, marami pa sana tayo sa saliang pageants, kaya lang atat na atat ka ng mag-asawa. Sabi ko naman sa'yo, I wanna be a mother. Sabi ng mga eksperto, ang pinakamagandang edad para mag-asawa yung between 24 to 27 years old. Kaya habang nasa age bracket pa ako, dapat manganak na ako, no? Ano ba ang gusto mo maging panganay na anak, Rona? Kahit anong gender, lalaki o babae, basta mamahalin ko siya ng buong puso. Ibubuhos ko sa kanya ang lahat ng pag-ibig na meron ako. Loisa, I told you to stop using gadgets! Maghatong na lang nagsa-cellphone. Mag-aral ka, hoy! Pati Vida, hinaan mo naman yung boses mo. Mamaya mamaos ka niyan. Ay, ano ba nga ba? Minsan pakiramdam ko, mapuputulan ako ng lite dahil sa magkapatid na yan eh. Yan, yung mga pamangkin mo. Itong babae ang tigas ng ulo. Yung isa naman, panay barkada. Kaya ako, pag nagkaroon ng anak, sisiguruhin kong mabait, masunurin, at hindi magiging sakit ng ulo sa akin. Ay, sinabi ko rin yan sa sarili ko, no, Rona. Pero kapag nagkaroon ka na sarili mong pamilya, masusurpresa ka na lang. Ay, basta. Gagawin ko ang lahat para hindi ako ma-stress. Baka mamaya pumangit ako, no? Nariringgan mo ba ako? Hoy, grabe ka naman, ate. Nga pala, bakit napadaan dito? Ay, kasi meron ako nakitang wedding gown. Tatanungin sana kita kung bet mo. Tapos, kung ano yung maisasuggest mo na improvements. Asan ba? Ito yung katalog. Patingin nga. Pangiti-ngiti ka na naman dyan. Ay, kasi, ang cute nitong video na pinapanood ko. Videos na naman ng mga batang makulit. Oo. O, tingnan mo to. Oh, ang kulit, pero ang cute. Oo nga, no. Pero patay mo na yan. Oo na. Patay mo na. Oo. Gusto mo ba, gumawa na tayo ngayon? Ay, tigilan mo nga ako. Nakapagpasukat na ako ng wedding gown. O, ano nga? Mamaya yan, nabuntis ako niyan. Gagastos ulit tayo ng pagpaparepair. Ano ngayon? Mapera naman ako. Wow! Yabang mo. Sige na, gawa na tayo ngayon. Anton, Kakasal na naman tayo sa susunod na buwan eh. tumigil ka nga dyan. O sige, pero ang gusto kong panganay, junior ko ha. Ay, ayoko nga nang may junior yung pangalan. Ha? Kita mo nang mahirap sa mga papeles yun. Yung may ganyang mga pangalan mahaba. Ano naman ang mahirap doon? Basta, ako ang magbibigay ng pangalan sa mga anak ko. Anak mo lang? Anak natin.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, umanda ka na ha? Pagkalan mo gagalakad sa aisle. Di ka rumarampa, tandaan mo yan. Oo, paulit-ulit ka. Eh baka kasi rumampa ka dyan bigla. Ang haba pa naman ng gown mo. Baka maiyak ako. Huwag kang iiyak. Iluluha mong mascara mo. Baka mamaya niya para ka ng panda. Hoy, yan. Mas maganda kung tumatawag ka. Ako kasi, kakainis ka talaga, Pine. Si Jasmine, tiyak siyang iiyak. Pero hindi naman siyang bride, kaya hayaan mo na. Salamat talaga, Pine. Wah, pumuesto ka na. Kasi ikaw nang susunod na maglalakad. Oo. Ayusin mo, ha? Ano ka ba? Naiinip ka na kaagad. Sambuan pa lang kayong kasal ni Anton. Ate, gusto ko na talaga magkaanak kasi 25 na ako. Ang bata mo pa, hoy. May iba nga dyan, nagbubuntis kahit 40 anyos na eh. Bakit ka ba nagmamadali? Eh, dapat manganak ako between the age of 25 to 27. Sus! Tsaka 3 anak ang gusto namin ni Anton. Ay, bakit? Dahil naniniwala kang best age to get pregnant yung mga edad na yan? Oo. O di ba ate, kaya nga siguro matitigas ang ulo ng mga anak mo kasi medyo matanda ka na nung nanganak ka. Naku, alam mo kung hindi siguro kita kapatid, bakit tinamaan ka na sa akin? Kung makapanghusga ka at sa mga anak ko, wagas. Totoo naman yun, di ba? Ano kaya, Juan? Ay, wala akong energy para makipagtalo sa'yo. Pero hindi, pero biro ate. Anong gagawin ko para mabuntis agad ako? Manalangin ka? Naman eh. O bakit? Rona, kahit ano pang gawin mo, kung hindi pa gusto ng Diyos na ibigay sa yung anak na hinihintay mo, wala kang magagawa. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Maiwan mo na kita sandali Pupunta lang ako sa grocery. Bibili ako ng Shield Bath Soap. O, sige na. Kasi sige. yun yung ginagamit ni Anton na sabon. Oh. Mabango na. Germ-free pa. O, sige na. Mag-iingat ka, ha? Ano? Anton, Ano nga? buntis na ako! Talaga? Oo, magkakaanak na tayo. Patingin nga yun. Ayan o. Oo nga, buntis ka nga. Nights. Oo. Magpapacheck up agad ako bukas. Sasamahan mo Oo, ko. oo. Pangako, alagaan kitang mabuti at ang magiging anak natin para matiyak kung malusog kayo pareho. Oo, grabe. Excited na ako marinig yung heartbeat ng anak natin. Excited na ako lumaki ang tiyan ko. Ako rin, Rona. Excited na rin ako. Ako rin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Grabe! Parang kailan lang? Ang laki na ng tiyan mo. Ikinakasal ka pa lang, Rona, tapos ngayon, bundat ka na. Ang bilis na mo pangyayari, no? Oy, masaya ako para sa iyo, friend. Uy, Pine. Oo. Ikaw yung mag-organize ng gender reveal nito, ha? Sure! Pero ano ba ang gusto mong gender, Rona? Ang gusto ko sana babae, para siya yung magmamana ng mga damit ko at saka alahas. Pagkatapos, i-enroll ko siya sa modeling academy. Lahat ng mga hindi ko nagawa nun, siya ang gagawa. Oo, kasi hindi pa aware ang mama mo nun sa mga modeling, ganun. Kaya late ka na na-discover. Siguro kung maaga ka nag-start, baka ngayon, sikat na model ka na. Okay lang yun. Ang mga anak ko na lang ang gagawa niyan for me. What if
Kung lalaki nga yan. Simple rin. May mga modeling academy naman para sa mga lalaki, di ba? Tapos, ang gusto ko, maging doktor siya o kaya pilot. Excited na rin tuloy ako. Gwapo si Anton at maganda ka. Pak! Perfect combination. Totoo. O Jess, ikaw? Di ka pa ba mag-aasawa? Ay, bata pa ako, no? Marami pa akong pangarap para sa sarili ko. Ay nako, yung mga ganyang linyahan, madalas hindi yan nakakapag-asawa. Okay lang. Marami naman akong pamangkin. Jess, iba pa rin kapag may sarili kang anak. Iba pa rin yung may sariling pamilya. Anton. Ayan na, umihilab yung tiyan ko. Ha? Ano? Oo. Teka, 8 buwan pa lang yan, di ba? Hindi mo pa kabuwanan. Oh, teka lang, anong gagawin ko? Dali mo na ako sa ospital. Oo, teka. Kakarigayin kita palabas. Anton? Ay, Ate Bida. Oh, bakit? Ano nangyari? Ay, false labor, ate. Hindi pa naman siya nanganak. Di pa naman niya kabuwanan eh. Oo, tinitingnan siya ng doktor, tapos may reseta rin gamot. Ano sabi? Okay naman daw. Oo, yung kaba ko kanina, grabe. Akala ko, sasabog na yung dibdib ko eh. Ay, paano na lang? Kapag nanganak na talaga si Rona. Hoy, huwag ka na nervousin. Tatagan mo loob mo, Anton. Push! Sige, kaya Again. Kaya mo yan, Push! na. Ayan. Ina, lumabas ang anak natin. Nakaraos na tayo. Ang anak ko. Gusto ko makita ang anak ko. Oo, etong anak natin. Ay, lalaki. Lalaki ang anak natin. May anak na tayo, Anton. Natupad na ang pangarap ko na maging isang ina. May anak na tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naku, mukhang kasing pogi ng lolo ang baby na yan, Mas pogi ako sa inyo, kaya dapat ako kamukha niyan. Hindi, akong kamukha niyan. Rona, abay mukhang pinupuyat ka na nitong apo ko, Bakit pa? Ay, tignan mo naman ang eyebag mo. Ganyan talaga ako pag nanay na. Anton, dapat kasi ikaw ang nag-aasikaso sa apo ko kapag gabi. Para makatulog naman si Rona. Pa, kailangan ko rin matulog sa gabi kasi may trabaho ko sa araw. Oo nga naman pa. Tama siya. Bad, wala ka bang balak kumuha na yan? Kaya ko namang alagaan ang anak ko. Mas gusto ko yung hands-on ako. Sa bagay, mas mainam nga yan. Kaysa naman kumuha ka ng yaya tapos hindi mo kilala. Mahirap na magtiwala. Talaga. Oh, dito ka na kay mama kasi maliligo ka na eh, oh. Halika. Oo. Apa, may pagkain na doon sa kusina. Anton, sabihin mo na si Papa. Oh, sige. Mali ka na, baby. Maliligo ng baby ko. Mapalad ka kay Rona, Anton. Tama ka, Papa.
Napakapalad ko sa aking asawa. Grabe, ang dami niyong regalo. Siyempre, first birthday ng inaanak namin. Oy, maganda yung regalo ko, Rona. Promise. Uy, mas maganda yung regalo ko, friend. Alam ko naman na parehong maganda. Kayo pa ba? Hindi kayo magbibigay ng hindi the best. Ang bongga ng birthday party niya, ha? Pinag-ipunan namin ni Anton. Pakiramdam ko, lalaki itong spoiled. No, lalaki siyang mabait at hindi sakit sa ulo. Anong plano mo naman sa baby number 2? Soon. Ianak mo na lahat para pwede ka na makabalik sa sirkulasyon. Ay, teka, may gagawing beauty pageant sa mga misis. Kaya gusto ka naming sali. Mga anak muna ako. Dalawa pa. Hanga rin talaga ako sa'yo. Alam mo naman, Jazz, planner ako. Nakaplano lahat ng gusto kong mangyari sa buhay. Pero minsan, may mga nangyayaring wala sa plano natin. Kaya ako, hindi ako nagpaplano. Clyde! Clyde, anak. Oh, look at me. Look at me. Look at mommy. Clyde! Rona? Clyde! Uy, kanina ka pa tawag ng tawag kay Clyde. Eh, kasi hindi niya ako tinitingnan. Ang sabihin mo, ayaw niya sa'yo. Huh? Tignan mo ako tatawag, ha? Clyde! Clyde, anak! Ay, yan. Umiyak tuloy. Mas ayaw niya sa'yo. Ha? Okay, anak. Shh, tahan na. Kakargahin na yan ni Mami. O, tahan na. Grabe naman yan, nak. Anton, Oh, bakit? nahihilo ako. Eh, bigla ka kasing tumayo, eh. Dito, maupo ka rito sa sopa. Aray. Akin na nga si baby. Pagod ka kasi palagi, tapos puyat pa. Magpahinga ka muna. Total day off ko naman ngayon. Ako na munang mag-aalaga rito. Oh. Magpahinga ka muna. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buntis ka na kagad? Ate, mahigit 1 taon na si Clyde. Wow, talaga hinahabol mo edad mo, ha? Eh, mabuti na yung ganito. Kaysa naman after 5 years, magbubuntis na naman ako. Imbis na tapos na ako sa pagpupuyat at pagpapalaki ng bata. Well, sa bagay tama ka. Paano si Clyde? Kakayanin mo bang pagsabayin ang pag-aalaga ng bata at pagbubuntis? Kakayanin. Kasi ginusto ko naman ito eh. Buti alam mo. Bakit? Pagka nagbuntong ninyo? Sa totoo lang, ate, sobrang nakakapagod pala talaga. O ngayon, naunawaan mo na sinasabi ko. Eh, wala na ako nagagawa maghapon kundi mag-alaga ng bata. Pagkatapos, palagi pang puyat. Madalas nga masakit yung ulo ko. Tama yan. Ipanganak mo na yung isang ngayon, tapos huwag ka na mag-anak ulit. 3 gusto kong anak. Eh, ngayon nga, 2 pa lang, nagre-reklamo ka na. Oy, bakit ba? Kasi yun ang nasa plano mo. Oo. Ay, di bahala ka sa buhay mo. Sa iyo naman yan kung gusto mo sundin ang plano mo. At kung kaya pa ng powers mo. Lalaki ulit. Oo, lalaki ulit ang anak natin.
All this time, umaasa ako mali yung resulta ng ultrasound ko. Bakit? Ayaw mo ba sa lalaki? Hindi naman. Kaya lang, mas mabuti sana kung lalaki at babae na yung anak natin. Hindi, gagawa na lang tayo ng isa pa. Eh, tumigil ka nga dyan. Kapapanganak ko pa lang, yan na naman agad iniisip ko. Sabi mo gusto mo ng babae. Baka mamaya mangyari sa akin yung nangyari kay auntie. Kakahanap ng babae. Yun, naging 7 ang anak. Eh, masaya nga kapag maraming anak eh. Oo, masaya. Pero losyong naman ako. Oh, fine. Tuloy ka. Wow, ang kintab ng sahig nyo. Ay, syempre, Star Wax, Floor Wax ang gamit ng kasambahay ko. Kaya ang kintab-kintab na sahig namin. Oh, bakit ka na ba rito? Ayos ka lang? Ha? Bakit? Eh kasi ang payat mo, tsaka nangangalumata ka. Ganyan talaga. Alam mo naman, 1 buwan pa lang yung bunso ko, kaya nag-a-adjust na naman ako. Kumuha ka na kaya ng yaya? Hindi, kaya ko to. Kapag 5 taon na yung bunso, hindi na yun alagain. Konting kembot na lang. Oh, bakit ka nga narito? Gusto ka kasi naming isama dyan sa major pageant this coming April. Oh, sure. Kaya ko naman yata niyan. Hindi naman maghapon yan, di ba? Oo. Payag ka. Oh, sige. Para makalabas ako ng bahay. Tsaka yung mga makeup ko dyan, ako hindi ko na nagagamit. Oh, sige. Thank you sa invite, ha? Siyempre naman. Basta beauty and brain ang pinag-uusapan. Ikaw ang unang taong pumapasok sa isip ko. Totoong kaibigan ka talaga, Pine. Sige. Ako muna magbabantay sa bata. Walang problema. Salamat pa. Pero kaya na ba ni Rona? Baka mabinat pa siya. Eh, 3 buwan na ang bunso namin eh. Sige. Tsaka Sige. nararamdaman ko pa, nabuburo na rin sa bahay si Rona. Ganyan talaga ang nanay. Kapag full-time housewife ka, may iwan ka talaga sa bahay. Kaya nga gusto ko makalabas din siya kahit papano. Dapat kapag may panahon ka, ikaw mag-alaga doon sa panganay niyo para kahit paano, mabawasan ang gawain niya. Oo nga pa, ayaw naman niya kumuha ng yaya. Sige. Sunduin mo na lang ako rito bukas, ha? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alam ko, Clyde naman. Bakit ngayon ka pa nilagnat? Rona? Hindi bumababa ang temperature niya. Ano sabi mo? May lagnat si Clyde. Ano? Hindi ka pa mag-aasikaso? May lagnat nga si Clyde. Ha? Ihanda mo na yung mga gamit niya. Pupunta tayo sa ospital. Andiyan na ba si Papa? Oo. O sige, siya na munang magbantay kay Bunso. Pero, Sige na, bilisan mo na. Inaapoy na ang lagnat ang anak mo. Si Rona. Hindi lang makaka-attend. Ha? Paano yan? Kulang ang judges. Hindi ikaw nang pumalit. Host ako. Ako na mag-host. Fine naman, ano ba? Okay, wala tayong magagawa. Pinili maging nanay ng kaibigan natin. Bakit ano ba nangyari? May lagnat yung panganay. Ngayon pa talaga?
Baka naman naghahanap lang siya ng excuse. Eh, bakit niya naman gagawin yun? Eh, sabi mo nga, di ba, ibang-ibang itsura niya ngayon. Baka kung insecure na naman yon. Eh, alam mo naman si Rona, ayaw niyang may mas maganda o mas matalino sa kanya. Gusto niya, siya ang palaging stand out. Ay, ewan ko. Pwede. Pero hindi pa rin nababago ng teorya mo ang katotohanan. Kulang tayo ng jazz. Kaya magbibihis na ako para makapag-switch na tayo ng roles. Ay, salamat. Pareho nang nakatulog ang magkapatid. Ay, masakit na ang ulo ko. Pakaupo nga muna. Ay, nangangalay ng braso ko. Nasa labas pa pala itong mga makeup ko. Ay, 2 taon ko na itong hindi nagagamit. Pati yung damit kong pangrampa, nakastock na lang dito sa aparador. Kala ko madali lang maging nanay. Napakahirap pala. Clyde, ano ba? Tama na. Ba't ba iyak ka ng iyak? Rona? Ano na naman yan? Anton, Bakit? may iba kasi akong napapansin sa anak natin. Anong napapansin mo? Hindi ko lang alam kung mahina yung pandinig o ano. Kasi madalas din niya ako pinapansin kapag tinatawag ko. Ha? Tapos bigla na lang magwawala. At saka, hindi mo ba napapansin? Magta3 taon na siya, pero hindi pa rin nakakapagbigkas ng mga basic syllables. Meron naman pero parang iba kumpara sa ibang bata. Rona? Daling kaya natin sa ospital si Clyde. Nag-aalala ako sa anak natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rona? Rona? Kanina pa tinitignan ng mga anak natin. Mahimbing na ang tulog nila. Magpahinga ka na rin. Ako na magbabantay sa kanila. Oh. Rona? Uy. Bakit naman ang anak pa natin? Bakit si Clyde pa, Anton? Yan din ang tanong ko eh. Pero wala akong makuhang kasagutan. Paano na mga pangarap ko para sa kanya? Paano matutupad ang mga gusto ko para sa kanya? Kung meron siyang ganitong kondisyon. Halika nga rito. Baka magising sila. Mahirapan na naman tayong patulogin sila. Paano ng anak natin? Hindi siya mabubuhay ng normal. Paano na si Clyde? Anton! Pasensya ka na, ate, ha? Alam kong may mga pinagkakaabalahan ka rin. Kaya lang wala na akong ibang maisip na maaaring kumausap sa kanya at mapagaan ang kalooban niya maliban sa'yo. O sige, pupunta ako sa bahay niyo mamaya. At dadalhin ko yung bili ni Rona na ACS products na Smart Dishwashing Liquid at Pride Detergent Bar na gamit ng kasambahan niyo. Pasensya ka na, ate, ha?
Naunawaan kita, Anton. Ang gusto ko lang, bakit ang masigla si Rona? O ano ikaw? Kumusta ka? Ate, Puro si Rona, bukang bibig mo. Alam mo naman, mahirap din to sa'yo. sabi mo sa akin nung nag-false labor si Rona, kailangan kong tatagan ng loob ko. Kaya pinipilit kong magpakatatag. Pero hindi ko sinabing itago mo ang totoo mong nararamdaman. Maaari ka man lumo at umiyak, Anton. Hindi ka hinaan ng umiyak. Kapag tinago mo ng tinago ang totoo mo nararamdaman, darating ang araw, sasabog yan. Ate, Ganyan yan. Sige lang. Ilabas mo ang emosyon mo. napakatayog ng pangarap ni Rona para sa mga anak namin. Alam mo naman yun, di ba? Ngayon nasasaktan ako makitang unti-unting gumuguho ang mga pangarap ng iyon para sa anak namin. Anton, Isa pa, hindi ko maunawaan kung bakit. Kung bakit kami pa. Bakit ang anak pa namin? Clyde! No! No, Clyde! Rona? Rona? Arvida, narito ka pala. Ay, Tito Ernie, mano po. Kagabi ako dumating. Buti naman po, narito kayo. Tumakbo ako kaagad dito nang tinawagan ako ni Anton. Sabi ko ako na muna magkukusinero para matutukan nila ang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ay, nako, Jong, salamat po sa pangunawa. Anak ko si Anton. Nararapat lang na damayan ko siya. Ate? Oh, Rona. Sige, maiwan ko muna kayo. Sige po. Rona, may dala akong pagkain. O ano, kumain ka na ba? Wala akong gana kumain. Uy, nangangayayat ka na, ha? Ate Vida, ayoko na. Ano? Ayoko na. Pagod na ako. Rona! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya na kayo. Masyadong kinakain ang oras ni Rona ng pag-aalaga sa mga bata. Kaya hindi niya nasasagot ang mga tawag niyo. Fine. Gusto sana namin bumisita sa inyo. Miss na namin yung mga bata. Ayan mo, sasabihin ko sa kanya. Alam mo, kung nga rin siya, hindi naman namin siya i-judge, Anton. Okay lang namang hindi ma-maintain ng beauty queen ng sarili niya habang nag-aalaga ng bata. Isa pa, mag-aapat na taon na yung panganay niyo, kaya medyo lesser na ang hassle, hindi Oo, ba? tama ka, Jasmine. Hayaan mo, sasabihan ko si Rona. Ako na rin lang ang magme-message sa inyo. Sabi ko naman kasi sa inyo, kumuha na kayo ng yaya. Sayang na mga opportunities para kay Rona. Unless gusto mong maging full-time mother talaga siya for life. She's just 28, Anton. Sayang naman ang younger years niya. Marami siyang magagawa aside sa pagiging nanay. Rona, bakit ate? Kaya ka ba pumunta dito? Para ipamukha sa akin na totoo yung sinabi mo noon na maraming hindi inaasang pangyayari kapag isa ka ng ina? Hindi yan ay pinunta ko rito. Na hindi lahat ng plano natin pwedeng mangyari ayon sa kagustuhan natin? Ay, naku, Rona. Ate, may autism si Clyde. Kahit kailan hindi siya magiging normal. May learning difficulties siya. At hirap din mag-express ng sarili niya. Hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Paano na ang pangarap ko sa kanya na maging doktor
o kaya piloto. Ano ang bukas na naghihintay kung meron siyang ganyang kondisyon? Hindi ko alam ang eksaktong sakit na nararamdaman mo. Pero ramdam ko ang sakit mo, Rona. Napakasakit, ate. At isa pa, paano kapag nalaman ito ng mga kaibigan ko, ng mga nakakakilala sa akin? Anong sasabihin nila? Kukutsain nila ako, ate. Dating beauty titleist, laman ng mga beauty and brain competitions, may anak na abnormal. Rona, wala na tayong magagawa sa kalagayan ni Clyde. Pero sana naman magpakatatag ka. May isa ka pang anak eh. At dahil may special needs ang panganay mo, mas kailangan kanya. Ano ba pagpipilian ko? Wala akong ibang choice kundi alagaan siya kahit ayokong makita siyang ganyan. Wala akong choice kundi piliin at tanggapin na hindi normal ang anak ko. Pwede naman siguro silang bumisita rito para kahit papano may makausap ka. Para ano? Para ibalita sa kanila na meron akong anak na autistic. Rona, Tapos ipagsasabi nila doon sa mga kakilala namin. At ang susunod na eksena, alam mo kung ano? Kapag lumabas kami ng anak ko, pagtitinginan na siya ng mga tao. Siya pala yung may autism na anak ni Rona. Rona, bakit ba ganyan ka magsalita? Ikinahihiya mo ba si Clyde? Bakit ikaw? Hindi ka ba nahihiya na may anak kang tulad niya? 4 na taon na pero singsong kung magsalita. 4 na taon na pero walang ibang ginawa kundi maglaro at magwala. Alam kong mahirap para sa ito. Pero huwag ka naman sana magsasalita ng ganyan. Hindi naman ginusto ni Clyde na magkaroon siya ng ganyang kondisyon. Hindi ko rin ginusto ito. Wala naman tayong pwedeng sisihin dito eh. Mahirap pero kailangan nating tanggapin na hindi normal ang anak natin. Hindi ko kaya. Ayokong tanggapin. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Pero wala na tayong magagawa. Kaya nga nagagalit ako. Napoprostrate ako dahil wala akong magawa. Gusto kong tanungin ng Diyos kung bakit ang anak ko pa. Pero wala naman akong makukuhang sagot mula sa kanya. Napakalupit niya. Napakalupit niyang Diyos! Brian, anak. Brian. Brian? Hindi niya ako pinapansin. Brian? Oh, Diyos ko. Bakit parang may senyales din siyang ipinapakita na gaya kay Clyde noon? Diyos ko, huwag naman sana. Anton, nakahanda na almusal. Diyos ko, hindi maaaring magkaroon din siya ng ganong kondisyon na gaya ng sa kuya niya. Anton, Pa, kanina pa kita tinatawag. Nakahain na ang almusal. Kumain ka na. May trabaho ka pa, di ba? Pa, Bakit ba parang natutulala ka? wala. Sige na, kumain ka na. Sige po. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong nangyari rito? Rona, Ano pa? Pareho nagwawala yung mga anak mo. Ewan ko ba? Wala na akong ibang ginawa kundi magbantay sa mga batang yan. Yung bunso kanina, iyak ng iyak. Hindi ko alam kung paano patatahanin. Mabuti narito si Papa. Rona, Ikaw lang nga muna magbantay sa kanila, maliligo lang ako. Niligo nga, hindi ko na magawa. Tingnan mo naman itsura ko, oh. Talo ko pa, muchacha.
Kung alam ko lang na ganito pala kahirap maging ina. Naku! Ha? Ay, Diyos ko. Kapag na-diagnose si Brian na may parehong kondisyon ni Clyde, baka masiraan na ng pait si Rona. Kaya sana, Panginoon, normal naman ang aming bunso. Ano sabi niyo? Si Clyde lang naman po ang pasyente. Itong bunso namin normal. Sorry, Rona. May autism din siya. Ano? Dok, hindi pwede. Normal ang anak ko. Oh, Rona. Anton, normal si Brian, hindi ba? Hindi pwedeng parehong autistic ang anak natin. Kuminahon ka. Hindi ko pa nga natatanggap ang kondisyon ng panganay namin. Dok, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Ang mga anak ko ang aking buhay. Paano ko sila aalagaan at palalakihin kung pareho silang may kapansanan? Rona. Hindi ko matatanggap ang diagnosis mo. Walang autism si Brian. Normal siya. Normal ang bunso namin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumain ka. Ilang araw ko nang hindi kumakain ng maayos. Hindi rin nawawalang lagnat mo. Rona, huwag mo naman sanang pabayaan ang sarili mo. Pabayaan mo ko. Rona, Ayokong ulitin ang sinasabi ko, Anton. Pabayaan mo ko. Kakain ako kung gusto ko. Umalis ka na. May pasok ka pa. Kailangan mo magtrabaho ng maayos dahil maraming gastusin dito sa bahay. Lalo na para sa check-up ng mga bata. iiwan ko rito ang pagkain sa mesa. Kumain ka at uminom ng gamot. Baka mahawahan mong dalawang bata. Anton, gabi na. Hindi ka pa natutulog. Pa, tingnan mo rito si Rona. Yung mga picture niya nung high school at college pa siya. Kundi oratorical contest, debate at kung ano-anong competition ang sinasalihan niya. Tapos, ito yung mga pictures niya nung sumasali siya sa mga pageants. Kaya nga proud na proud akong ipagsabi na siya mapapangasawa mo noon. Kasi kahit hindi naman siya kasikatan, kilala siya ng karamihan dito sa atin. Dahil palagi siyang laman ng mga beauty pageant. Maganda, matalino. Pero ngayon, kapag tinitingnan ko siya, ibang-iba na eh. Nangangayayat, hindi na nakakapag-ayos ng sarili. Palaging irritable. Walang kumpiyansa sa sarili. Minsan tulala pa. Dahil hindi pa niya natatanggap ang kalagayan ng mga anak ninyo. At hindi ko alam kung magagawa pa niyang tanggapin, Papa. Pangarap niya talagang maging ina noon pa dahil gusto niya mapalaki niyang gaya sa kanyang mga anak niya. Matalino, maganda, confident. Gusto niya malayo ang marating ng mga anak namin. Nakaplano ng lahat. Pero ganito nangyari. Kahit ako, nasasaktan kapag naiisip ko ang lahat ng ito. Hanggang ngayon, 5 taon na si Clyde pero nagtatanong pa rin ako kung bakit sila pa.
Bakit kami pa? Anak, hindi nyo na mababago ang sitwasyon. Nariyan yan. Lalo lamang kayong mahihirapan ni Rona kung pareho niyong hindi tatanggapin ang kondisyon ng mga anak ninyo. Ang maaari ninyong mabago ngayon ay ang paraan ng pagtugon ninyo sa pagsubok na ito. Lahat ng tao sa mundo may kani-kanyang hamong hinaharap. Huwag sana ninyong isiping kayo na ang may pinakamahirap na pinagdaraanan. Mabuti ka nga, may maayos kang trabaho at kaya mong ibigay ang pangangailangan ng mga bata. Paano yung mga pamilyang may mga anak din kagaya nila pero walang pantustos sa pang-araw-araw na gastos eh? Paano naman yung mga may anak na may taning ng buhay? Pa? Hindi malupit ang Panginoon. Minsan nga lang, may ibinibigay siyang mabibigat na pagsubok na hindi natin kayang pasanin. Dahil gusto niyang matutuhan nating isuko sa Kanya ang ating mga dinadalang bigat, hirap at pasakit. Sinubok niyo na bang isuko sa Diyos ang sitwasyon ninyo ngayon? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ito pa. Hindi ko na naman yan magagamit. Yung Lola? Uy, ano ginagawa mo? Wala. Bakit nakakalat itong mga damit mo? Tapos, Wala. Huwag kang aray, makialam dito. ano to? Bubog ito ah. Ano ito? Yung mga make-up mo, pati mga salamin, nabasag na. Bakit pinagtatapon mo? Nakakaskip lang yan ang kwarto. Hindi ko na naman kailangan ng mga yan. Hindi ko na magagamit. Gaganda pa naman ang mga damit na ito. Mga bago pa, oh. Kung ayaw mo nang gamitin, pwede mo pang isubasta o kaya naman iparenta. Kumuha ka ng kahon, yung malaki. Para mailagay na yung mga yan. At nang maitapon, may dadaang basurero mamaya. Sayang ang mga ito. Ayoko na nga makita pa ang mga damit na yan. Hindi mo ba ako naiintindihan? Kahit kailan hindi ko na masusutang mga yan. Pati ang mga beauty products na yan, expired na ang karamihan dyan. Hindi ko na mapapakinabangan. Alam mo kung bakit? Dahil habang buhay na ako nakabilanggo sa bahay na ito bilang ina ng mga abnormal na bata. Rona! Bakit? Totoo naman, di ba? Dalawa na nga ang anak natin, pareho pang autistic. Tama na! Sumusobra ka na. Nung una, naunawaan pa kita, pero hindi ko na kayang tiisin na tawagin na ganyan ang mga anak natin. May espesyal silang kondisyon. At kailangan nila ng espesyal na pag-aalaga. Bakit kailangan mo silang ituring na parang mga basura? Nasasabi mo yan kasi hindi ikaw nag-aalaga sa kanila maghapon at magdamag. Ako nakakakita sa lahat ng ginagawa nila araw at gabi. Ako ang napupupok sa ulo. Ako ang binabato ng laruan, ng kutsara. Kinukurot tuwing nagtatantrum sa mga yan. Ako ang nakakaranas ng hirap at pagod ng sakit na dala ng pagkakaroon ng mga anak na katulad nila. Rhoda! At kahit kailan hindi mo ako mauunawaan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano bubuuin mo na yung sarili ko. Durog na ako. Pero inaalisan niyo ako ng karapatang magluksa para sa nagkabirat-birat akong pagkatao at pangarap. Dahil gusto niyo, tanggapin ko ang lahat ng kamalasang ito.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya na, Ate Vida. Palagi na lang akong pumupunta sa iyo para humingi ng tulong. Ano ka ba, Anton? Para ka naman ibang tao. Asawa ka ng kapatid ko. Kaya kapatid na rin kita. Sigurado ka bang okay lang sa yung naritong dalawang bata? Oo naman. Papaalaga ako sa dalawa kong anak habang sa break sila. Baka sakali ma-appreciate nila mga buhay nila. Alam mo, minsan, kailangan natin pagdaanan ng mga hindi magandang karanasan para mas makita natin kung gaano kaganda ang mundo. Pareho kayo ni Papa kung magsalita. Ay, naku, sana. Mapagtanto na yan ni Rona. Sanay siyang palaging bida. Palaging pinupurit, pinapalakpakan, Ate. Kaya hirap na hirap siyang tanggapin ang ganitong sitwasyon. Baka kailangan lang ng panahon, Anton. Konti pang panahon. Ate Vida. Sige na, ha? May trabaho ka pa yata, eh. Ako na bahala sa dalawang ito. Baka nga mas madali pang alagaan mga ito kaysa dyan sa dalawa ko na parehong magaling mag-reason out. Lahat ng sasabihin mo, may pang-counter sila. Abay, talo pa namin lagi dito nagdidebate. Tiyak na masusurpresa si Rona sa atin. May pasalubong pa naman tayo sa kanya na giveaway sa pageant. Katulad ng unique toothpaste, Shield Bath Soap, Pride Detergent Bar at Smart Dishwashing Liquid. Oo, pero natatakot ako. Baka magalit siya na bigla tayong bumisita. Kumatok na tayo para malaman natin. Ayan. Kaya lang parang walang tao. Ayan o, may mga bagong sampay na damit. Ibig sabihin, kakatapos lang maglaba, baka kamo na sa banyo. Baka may, alam mo na, may ginagawa. Rona, Anong ginagawa niyo rito? Hi girl, binibisita ka! pwede ba kaming pumasok? Pasensya na kayo. Abalang-abala ako sa pagiging nanay, kaya hindi ko nasasagot yung mga tawag niyo. Uy, ano ba? Nahihirapan ka ba mag-adjust? Huh? Oo nga. You look very tired and stressed. Ay, umamin ka nga sa amin. Sinaktan ka ba ni Anton? Ay, hindi Hindi naman ganyan si Anton. Pero bakit ganyan ka? Ibang-iba ka na, girl. Kaya nga, ayoko kayo makita kasi nga alam ko yan ang sasabihin niyo. Hindi. Concerned kami sa'yo. Hindi kami pumunta rito para i-humiliate ka. Narito kami kasi nag-aalala kami sa'yo. Girl, ano bang nangyari? At saka, nasaan na yung mga inaanak namin? Hindi ko pa kayang sabihin sa inyo sa ngayon. Soon, magsasabi na lang ako pero kaya ko pa naman. Rona, andito lang kami. Dadamayan ka namin. Salamat. Pero sa mga panahong ito, mas gusto ko talagang mapag-isa muna. Kaya nga, nasa bahay ni ate yung magkapatid. Ganun ba? Kaya mo yan, girl. Ikaw pa ba? Nasa na yung Ron ang kilala ko na confident, smart, at kayang banggain kahit anong Correct. laban. Iba pala kapag naging nanay ka na. Sana ginayin na lang kita, Jasmine. Sana hindi ako maaga nag-asawa. Siguro, napakarami ko pang nagawa. Siguro, natupad ko pa yung iba kong mga pangarap. Pero may mga anak ka na. At sabi mo noon, sila na ang gagawa ng mga bagay na hindi mo nagawa at magpapatuloy ng mga pangarap na hindi mo natupad. Nasaan na yung Rona na punong
puno ng plano at pag-asa. Ano to? Ha? Ano tong papel na ito? Wala ito. Halika nga. May plano ka ba dalhin sa charitable institution ng mga anak natin? Ha? Ayaw mo na ba talaga silang alagaan? Oo! Ha? Ayoko na! Pagod na ako! Pagod na ako! Narinig mo bang sarili mo? Inaka, Rona. Inaka ni na Clyde at Brian. Narinig mo ba ako? Inaka ng mga anak natin! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula. May pangako ang bukas. Inaalisan niyo ako ng karapatang magluksa para sa nagkapira-piraso kong pagkatao at pangarap. Dahil gusto niyo tanggapin kong lahat ng kamalasang ito, ngayong ang katotohanan. Nagsisisi ako, nagbuntis ako. At isinusumpa ko ng harap akong maging isang ina! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Yung mag-asawa kanina, Anton. Pa, hindi ko maunawaan si Rona. Pinipilit kong habaan ang pasensya ko, pero napupuno na rin ako sa kanya. 5 taon ang magulong buhay namin. Habaan mo pa ang pasensya mo. Huwag mo susukuan ang pamilya ninyo. Nahihirapan na rin ako eh. Napag-uusapan ng lahat. Subukin mong kausapin ng mahinahon si Rona. Pa, ginawa ko ng lahat. Pero hindi ko matatanggap ang kagustuhan niyang dalhin sa charitable institution ang mga anak namin. Pa, kahit may espesyal na kondisyon ng mga bata, mahal ko sila. Mga anak ko sila eh. Ngayon sabihin niyo, malibang sumama ang loob ko, maubusan ang pasensya kay Rona. Siya ang ina ng mga bata. Dapat siya ang mas nakauunawa sa sitwasyong ito. Pero 5 taon na niyang hindi sinusubukang tanggapin ang kapalaran namin. Sigurado ka bang kukunin mo na mga bata? Oo, Ate Vida. Sige. Pasensya ka na sa abala. Ay naku, natutuwa nga ako sa 2 din eh. At saka si Clyde. Alam mo, sa tingin ko, he's into art. Ha? Oo, tingnan mo. Pinahiram sila ni Loisa ng painting materials niya. Look at this. Gawa ito ni Clyde. Ito? Oo. Wow, ang ganda. Alam mo, Anton, you have wonderful kids. Sana huwag kayong mag-focus ni Rona sa weaknesses nila.
i-discover nyo ang kanilang mga kayang gawin. Dahil marami silang kakayahan, hindi nyo pa nakikita. Tulungan nyo silang lumaking parang normal na bata. At huwag nyo silang ituring na iba. Salamat, ate. Mas kailangan nila ng pag-aaruga nyo bilang mga magulang. Mas kailangan nila ng pangunawa nyo at pagmamahal. Anton, bakit iniimpake mo ang gamit ng mga bata? Ako na magdadala sa kanila doon sa facility para sa mga kagaya nilang may special needs. Ano? O bakit? Di ba, yun naman ang gusto mo? Asan ang mga bata? Kinuha mo na ba kay Ate Vida? Dito ka na lang, magpahinga ka. Ako nang bahala sa mga bata. Sige. Anton! Anton! Bakit ba? Dadalhin mo ba talaga sila? Bakit mo paulit-ulit ka? Pero... Ayaw mo na sa kanila, di ba? Ayaw mo sa kanila kasi ikinahiya mo sila. At silang dahilan kung bakit hindi ka na makabalik sa dati mong buhay. Di ba? Kaya ngayon, mas pagagaling kong buhay mo. Silang pabigat, di ba? O, kapag wala na sila rito, wala ka nang aalagaan. Anton! Ikiwan mo ko! Anton! Anton! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rona, aalis na ako. Ah? Babalik na ako sa bahay. Kaya niyo na naman yata rito eh. Eh, pa? Yung mga bata. Ha? Talaga ba sinama sila ni Anton? Oo. Ano? Kanina nakita ko, isinakay niya sa kotse. O bakit? Hindi. Ang mga anak ko. Mas mainam na siguro doon para mas maalagaan sila. Hindi! Hindi pwede pa! Mga anak ko yon! Hanapin natin si Anton, Nali! Hindi pwede mawala mga anak ko! Mga anak ko! Nakatulog na yung dalawang bata, pero bago yon, pinag-toothbrush ko muna sila ng unique toothpaste. Mabuti naman, ate. Oh, may pagkain doon sa kusina. Kumain ka muna. Meron ba? Talagang gutom na ako eh. Pasensya ka na. Pabalik-balik kami rito sa'yo. Ano ka ba? Puro ka diyang pasensya. Sige na, kumain ka na doon. Oo, sige, ate. Ate! Ate Vida! Rona? Si Rona ito ah. Ate! Rona! Ate, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung saan dinala ni Anton ang mga bata. Ang mga anak ko. Ang mga anak mo? Oo. Andun sa kwarto, natutulog. Saan kwarto? Kwarto ko. Talaga? Ang mga anak ko. Ang mga anak ko, kala ko na wala na kayo. Hindi ko tulog na mga yan, hindi ako galawin. Patawarin niyo ako, Clyde, Brian. Patawarin niyo si Mami. Sorry. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. I'm sorry. Kung hindi ako naging mabuting ina sa inyo, patawarin niyo ako. Buti naman, natauhan ka na. Patawarin niyo ako, ate. Masyado ako naging makasarili. Mula noon hanggang ngayon, sarili ko lang palagi ang iniisip. Gusto ko na sa akin palagi ang atensyon ng lahat. Gusto ko kakaiba ko. Gusto ko palaging akong the best.
I'm sorry, ate. Kung inusgahan kong pagpapalaki mo sa mga pamangkin ko. Oo, Lion. Ako rin naman ang nasa kalagayan mo. Ay, hindi ko rin siguro alam kung paano kong harapin ang ganitong problema. Noon napakayabang ko. Sabi ko, kapag nagkaroon ako ng anak, sisiguraduhin kong mas mababait at mas mabubuting tao kaysa sa mga anak mo. Tapos sabi ko doon sa mga kaibigan ko, kapag nagkaanak ako, dapat maging kagalang-galang sila. Matalino. Pero tama ka, ate. Kahit pa gaano kaganda ang plano natin, Diyos pa rin ang masusunod. Ang kagustuhan niya pa rin. Ginamit niyang kalagayan ng mga anak ko para maging mapagpakumbaba ako. Rona, hindi unfair ang Diyos gaya ng sinabi mo dati. Alam ko, ate. May dahilan kung bakit ang mga anak ko at kung bakit kami ni Anton ang binigyan niya ng ganitong pagsubok. Rona, mabuti kang tao. Tandaan mo yan. At magiging isa kang mabuting ina. Mula ngayon, yan ang pangarap ko. Maging isang mabuting ina. Hindi inang makasarili at masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Alam mo ba, may mga pinsan akong may special needs. Tapos, in-enroll sila ng mga magulang nila sa special school. Kaya parang normal pa rin ang buhay nila. Nahiya ako, Jasmine. Hiyang-hiya ako. Rona naman, kaibigan ka namin. I'm sorry. Hinusgahan ko kayo. Pwede ka naman naming damayan sa mga struggles mo. Kaya nga, nagsusorry ako. Hindi pa naman huli ang lahat, Rona. Pwede ka nga pala sumama doon sa organization ng mga parents na may anak na may special needs. Pwede mo magamit ang talino mo sa pag-empower ng mga kapareho mong nanay. Talaga? Kaya ko pa bang gawin yan? Ano naman? Tingnan mo na maitsura ko. Eh bakit naman kasi hindi ka na nagayos mula na magkaanak ka? Masyado mong nilugmok yung sarili mo. Ay, naku girl. Ang mabuti pa, bukas, may makeover kita. Ay, salamat sa inyo. Pine, Jasmine. Alam mo, girl, nawala man ang mga nauna mong pangarap, maaari ka pa namang mangarap ulit. Maniwala ka sa akin, Rona. Malayo ang mararating ng mga anak mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang tagal naman ni Anton. Nasaan na ba siya? Magsisimula ng recital ni Brian. Rona! Anton, dali! Bilisan mo! Sorry ha, may mga tinapos pa ako sa opisina. Sabi ko naman kasi mag-leave ka na ngayon eh. Bakit? Nagsisimula na ba? Oo, malapit na. Yung violin, nadala mo? Oh, syempre. Mali ko ba kung nakalimutan mo dahil sa excitement? Dali, bilisan mo na nga. Bago ito Para kay Clyde? Oo, kasi luma na yung mga damit niya, kaya bumili ako ng bago. Ayos Poging-pogi rito ang anak ko. O pagkatapos ito naman kay Brian. Wow! Ganda. Salamat ha. Ha? Bakit ka nagpapasalamat?
Kasi mataas ang sweldo mo, kaya ka nakakabili ng mga pangangailangan natin. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Bakit? Wala naman akong sweldo. Kasi ibinubus mo na ngayon ang puso mo sa kanila. Nanghinayang nga ako sa 5 taon na sinayang ko eh. Sana, mas maalagaan ko sila noon. Ayos lang yun. Ang mahalaga, mas mahal mo na sila ngayon. Alam mo, kapag tinitingnan ko sila, parang gusto ko sampalin yung sarili ko. Bakit nga ba hindi ko agad nakita yung kagandang mga anak na ibinigay sa atin ng Panginoon? Dahil ibang inaasahan mong sagot niya sa panalangin mo na humingi ka ng anak sa kanya. Ang inaasahan mo, bibigyan ka niya ng normal na anak. Pero binigyan niya tayo ng mga anak na may espesyal na pangangailangan. Para baguhin tayo. Lalo na ako. At mas palalimin pa ang pagkakaintindi natin ng salitang magulang. Tama ka. Salamat. Salamat ha. At hindi ka sumuko sa akin. Salamat. Dahil tinanggap mo pa rin maging ina ng ating mga anak. Ngayon, mas naaaninag ko ang kinabukasan para sa mga anak natin. Gagawin kong lahat para sa kanila. Dahil alam ko, may pangako ang bukas. Sumainyo, mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang isinusumpa kong nangarap akong maging isang ina. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Leonel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Rona. Nilapatan ang tulong ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahaddan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas.